Stop praising and patronizing the resilience of the Filipino people. Kailangan natin ng tulong at higit sa lahat, kailangan natin ng pagbabago. Let me tell you this. I have been a Christian since I was a kid. Every single time na ako ay nasa labas at umuulan, I always pray because I believe that God can do anything. Kapag ako ay nasa labas or may kailangan akong puntahan, meron akong lakad, and umambon, umuulan, and for those moments ay hindi ko kailangan ng ambon or ulan dahil baka maambunan ako, baka magkasakit ako, or mabasa yung sapatos ko, and so on and so forth. I always pray something like, Lord, ihinto mo yung ulan. I don't need itong ulan na ito. I always do that in the past. Hanggang dumating ako sa punto na tinanong ko yung sarili ko, ano ba yung tinuturo ng Panginoon sa akin dito? And then ko nakuha or natutuhan yung aking first lesson from the rainy days that there are things in life that will be out of our control. Merong mga bagay sa buhay natin na hindi natin makokontrol at hindi natin kailangang kontrolin. There will be things in our life that will be out of our control, that will never be bent to follow our will, and there will be things that would be inevitable. Hindi natin mapipigilan. Which is the first lesson na kailangan nating matutuhan at tanggapin when talking about the essence or the concept of resilience. Because, you see, it never occurred to me na pag pinagpipray ko na huminto yung ulan, ay humihinto yung ulan. It just never happened. Kaya tinanggap ko na lang na maybe God is teaching me a lesson through this. It doesn't mean na hindi kaya ng Diyos na kontrolin ang panahon or pahintuin ang ulan o bagyo. It just simply means maybe He's saying to me na, Gab, hindi lahat ng bagay sa buhay ay makokontrol mo, ay susunod sa kung ano yung gusto mo. That's my first lesson. There will be things in life na hindi natin makokontrol. And the second lesson I learned through the rainy days is that if something is unstoppable, then be unstoppable too. If something is out of your control, then gumawa ka ng paraan sa tulong ng Panginoon na malampasan mo yung bagay na yan. If a situation is something na hindi mo makokontrol, then don't let that situation control you too. Huwag mo hayaang makulong ka. Yun yung natutuhan ko na kahit umuulan, kahit umaambon, kapag meron kang kailangang puntahan, tumuloy ka. Kahit maambunan ka, kahit mabasa ka, because it doesn't matter. Mas maiging dumating ka sa kung saan mo kailangan pumunta ng basa ka than not going at all. That's the lesson of resilience na makikita at totoo rin sa mga literal na pag-ulan at pagbagyo. Resilience na meron ang maraming Pilipino. Kahit umuulan, kahit bumabaha, kailangan nilang pumunta sa eskwelahan, pupunta sila. Lulusong sa baha para makapasok sa eskwelahan, para makapasok sa trabaho, dahil hindi sila pwedeng umabsent at kailangan nilang kumita ng pera. That's resilience. Yung mga nakatira sa bahaing lugar, kapag nagsisimula ng tumaas ng tubig, iakit ng mga gamit na para bang nakagawian at nakasanayan na lang nilang gawin. Kapag nagsisimula ng lumubog ang mga bahay sa tubig, aakit na lang sa bubong. And in some places, kapag mayroong mga announcement or mga balita na mayroong mga bagyong darating, inihahanda na mga evacuation centers. Very resilient. And ito ay isang life lesson na personal kong natutuhan at pinanghahawakan na I believe pwedeng i-apply ng ibang tao, ninyo.
na maraming bagay sa buhay natin na hindi natin makokontrol, hindi natin mapipigilang mangyari. Pero pwede tayong gumawa ng paraan sa tulong ng Panginoon na hindi tayo makontrol o mapahinto rin ng mga bagay na yun. If something is unstoppable, then don't let that thing stop you too. Be unstoppable too. Tumuloy ka sa pupuntahan mo. Kung hindi mo mapapahinto yung ulan, huwag mong hayaang pahintuin ka ng ulan. But this resilience lesson, na life lesson na aking natutuhan, ito ay hindi kapareho sa resilience na meron ang mga Pilipino. And this resilience thing or perspective that I have, nagbago siya nung mabasa ko or makita ko sa isang post some time ago na sinasabing, stop praising and patronizing the resilience of the Filipino people. Kailangan natin ng tulong at higit sa lahat, kailangan natin ng pagbabago. Nagkaroon ng mga sunod-sunod na pag-ulan, pagbagyo, pagbaha, nalubog sa tubig, sa baha ang maraming Pilipino, maraming bahagi ng bansa na according nga sa panonood ko ng balita ay nag-cause na tumaas yung number ng cases ng leptospirosis. Tapos maririnig natin na sasabihin ng gobyerno na ito ay normal na at wala na tayong magagawa. Do not think of it as a special situation. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. At susundan pa na malalaman natin na meron palang bilyon-bilyong inilaan para sa mga flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa na hindi naman naramdaman at hindi naman napakinabangan ng mga Pilipino. At mayroong mga contractors ng mga projects na yun na ubod ng yaman. I am 20 years old and mula pagkabata ko, maraming beses bawat taon na mapapanood ko sa TV, sa mga balita, makikita ko sa social media yung situation ng mga Filipinos na binabaha, na nalulubog sa tubig, nasisira ang mga tahanan, ari-arian, nawawalan ng mga mahal sa buhay. Hindi maganda o masarap sa pandinig na sabihin na ito ay normal na at wala na tayong magagawa. At malalaman natin na mayroong napakalaking halaga ng perang inilaan para sana makatulong at masolusyonan ang problemang iyon na wala namang napuntahan. Kung hindi palpak, hindi nasimulan. Hindi tayo papayag na walang mananagot. We should stop praising and patronizing the resilience of the Filipino people. It is already true, we are resilient dahil nakasanayan na natin yun. Hindi naman yun matatanggi. Pero hindi dapat yun maging excuse para pabayaan na natin ito at hindi na tayo mag-seek ng pagbabago. Sa buhay natin, yes, merong mga bagay na hindi natin makokontrol at pwede nating gawa ng paraan yun para malampasan natin. Pero hindi nangangahulugan na resilient tayo ay hindi na tayo magsisik for improvement, for development, for progress, for change.